Bumaba tayo ngayon dito sa ating mini hacienda. Ayan. Hindi, mag-ano tayo ngayon, i-update natin yung kalamansi, kung ano ng progress ng kalamansi. Kasi nakita natin nakaraan ay gabi natin tinignan. Magtatabas tayo. Hanap lang tayong pangtabas. Yan, ito yung ating binili nung nakaraan. Siguro mga ano na to, mga naitanim ko na ito ay mga 1.5 months, 2 months na. Pero mabagal yung kanyang paglaki. Kasi nga yung nataniman ko ay may mga puno na dito malalaki, kaya mga nangyayari hindi to nasisinagan ng masyadong araw. Yan. Kasi sa kalamansi kailangan talaga ay bilad siya. Pero dahil no choice tayo sa taniman ngayon, kasi hindi pa tayo nakaka-acquire ng place kung saan natin pwedeng itanim ito. Kasi itong ating pinagtataniman ay tenant kami dito sa lupang ito. Pero ito ay puno na ng puro nyuga na ito. Kaya talagang ginagawa ko, habang wala pa, naghahanap muna, tinatanim ko siya sa medyo bakante. So, kaya habang isprayan ko na ito ng amo, pero ito yung nangyari. Parang namamatay yung kanyang mga dahon, mga sanga. Di ko alam kung bakit. Ano kaya magandang dito? Paki-comment nyo nga kung ito pa. Yan. Maliit pa. Ito. Oh. Ito din. Bali, pinagkasya dito sa area na ito, pinagkasya ko yung 6. Bali, 8. Kasi nagtanim din ako dito ng mga minarkot ko. Ito, buti tumubo yung markot ko. Yan. Ito, markot na ito. Kaso, ginapangan na ng kamuti. Kailangan i-clear natin ito. Clear dapat yan. Para hindi umagaw na sustansya yung mga malalapit na damo. Kaya yung mga ibang tanim. Yan, markot lang ito guys. Pero full kasi nabuhay. Nabuhay naman siya. Yun nga lang, matagal natin itong mapapakinabangan. Kasi yung pinagmarkutan ko, maliit lang yung sanga niya. Dapat pala ang ginawa ko ay yung medyo malaki na. Para saglit na lang tayo maghihintay na pabungahin. Ito siguro, mga abot pa ito ng mga 1 taon, mahigit. Mas lalong musbong siya. Ito. Ito, nilagyan yata ito ng sapal yung mga bata dito. Kaya meron yun. Kaya sabi nila, pampataba din daw ang sapal. Maganda din yan daw. Yan. Ito. Pugi. Lagyan mo ng sapal to Sayang kung wala lang itong mga na ito puno. Pero hindi kasi ito pwedeng alisin kasi pinagkukunan din to ng pangkabuhayan, pangkain-kain. Kasi yung nanay ko ay nagtsatsyanggi. So, ayan. Hindi tayo. Ito. Ano kasi dito, hindi ganong yung Bicol, kasi ang sa amin ay nasa Bicol area kami. Kaya, wag.
located yung area namin sa Bicol, which is pagka ganitong December, talagang yung ulan, halos madalas ang pag-ulan, madalang yung mag-araw. Ngayon, maaraw siya pero maya-maya uulan na naman. Kaya sabi nga nila ay panahon daw ay parang babae, sinusumpong. Sabi, uulan, iinit. Kaya hindi yung kalamansi, di rin masyado makalaki. Ito magandang pag ano nito, medyo naglago na ko. Binili ko ito, malago na. Wala pang ano, mga bunga-bunga siya. Pero ito pitas. Ito pa oh. Huwag mong pitasin, ako nang bahala. Sa'yo na yan. Ito pa. Minarkot ko ito. Ito yung markot kong sunod. Pero sana yung mabuhay ito. Siguro magti 3 weeks na ito o isang buwan na. Pero namamatay yung ano nyo, yung kanyang mga sanga-sanga. Pero may isa pa oh. Siguro kaya nito hindi makarecover. Basta maano lang siya ng maarawan lang ito ng ganda. Pero ito ang gagawin ko ay itanggalin ko na yung mga sanga para hindi na kumuha ng sustansya pa. Kaya sana mabuhay, sayang din yung minarkot ko. Tingnan na ninyo kanina. Kaya na sobrang init. Tapos ngayon, biglang buhos na naman yung malakas na ulan. Kaya ito yung nakaka-apekto sa ating kalamansi. Hindi siya hindi agad nakakalaki. Kasi pa ulan init. Siguro by ano na, magano na kasi magtatag-init ng mga siguro February medyo mainit na dito. Ngayon lang talaga pag ganitong bare month, madalas talaga ang pag-ulan. Pero maganda naman dito sa sa lugar namin, hindi dito binabaha kasi malayo ito sa ilog, saka may sapa naman dito, pero kahit na lumakas ang ulan, hindi talaga bumabaha. Yan, uminit na naman. Yan yung kanina, sobrang lakas ng ulan ngayon. At tapos tingnan nyo, mamaya uulan na naman yan. Ganito ngayon ang panahon sa Bicol. Talagang grabe. May baka na dun sa ating taniman. Sasagasaan yung ating tanim na... Iyan! 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 Papalipat natin itong baka. Kasi delikado ito sa kalamansian. Tayo magtatabas kasi magtatabas tayo dito eh. Tabasan natin ang bakya. Yung taniman ko, paligid din nito ay mga nyug. Kaya wala kasi, dito ko siya nilagay kasi medyo maiwas dito. Kaya ganun talaga, tiga-tiga lang muna. Kasi una, trial pa lang naman ito. Pagka kumita na, mag-unti-unti tayo na mag-expand. So baka by January magpabili ako ng mga siguro mga 11 para sakto siyang 50. Ang first trial natin ay 50 puno. Kasi mahirap kapag bumili tayo ng marami tapos yung tatanim natin ay wala tayong magandang area, baka ang mangyari malugi tayo. Nabababaran pala dito sa hindi ko lang napansin dahil para uulan. Babad sa tubig. Ayan, kalamansi pagka
kalamansi daw ay kailangan hindi babad sa tubig kasi mangyari baka mamatay yung kanyang mga ugat. Hirap talaga pagka tag-ulan. Ito pa oh. Babad na. Grabe pala dito. Ngayon ko lang napansin na babad pala ang tubig dito. Pero at least nasisikatan ng araw dito. Uy, ating mga baka. Ito yun naman sa kuya ko. Yan. Binili niya ng kuya ko. Tapos ito na yung kanyang anak. Mahal din yan pag nabenta. So, wag lang sanang masira ng baka yung ating mga kalamansi. Kasi mahal ang isang puno ng pagbili ko. Dito sa amin sa Dait sa Camarines Norte, bili ko dun sa taga Batangas. Galing siya sa Batangas. Ang XL ay tulad nun. XL yan. Dahil suki na niya ako, binigyan tayo ng discount ni kuya. Kaya ang XL ay binigyan na lang sa akin ng 220. Tsaka yung ganito, bili ko nito ay medium. Nasa lang 180. Kasi matagal na niya tayong suki. Matagal na akong bumibili sa kanya. 2020 pa ng mga punla. Una ko nabili sa kanya ay mga lansones, tsaka yung isa yung rambutan. Ito, babad sa tubig. Tumubo na agad. Katatanim ko lang ito noong nakaraan buwan. Ito ay siguro mga may 3 weeks na yata ito na nakatanim dito. Pero tingnan mo, lapitan mo Itan. Lapitan mo dito. Tingnan nyo, tumubo na agad. Ang bilis. Ang tawag din sa amin ay Madre Cacao. Hindi ko alam sa iba-ibang lugar ko ang tawag. Nilagyan ko siya ng ganyan kasi nung tinanim ko, hindi nahuhulog siya kaya pinilagyan ko ng suporta. Kasi kung mapapansin niyo, may mga na ito eh. May mga bunga. Ayan. May mga bunga-bunga yan. Kaya hindi ko siya tatanggalin, papalakihin ko yan. Kasi sayang naman kung tatanggalin agad. Kaya okay lang yan. Huwag lang itong lalaki dito. Makakaagaw to ng sustansya kaya tanggalin ko yung mga dahon-dahon. Yung pagkabulas niya, tsaka malalapad yung dahon niya. Kaya maganda yung punla na nakuha ko. Kaya sana magtuloy-tuloy. Ay! Nabali na. Roy. Ang mga kasiraan nito pala yan ay. Ay, Diyos ko. Bali na ng mga baka. Oh. Grabe. Hindi tayo makakapalaki ng maganda nito. Bali na guys. Mahirapan lumaki ang kalamansi pagka ganito. Ipit na. Delikado talaga ang natin ito. Pagkakalamansi. Ay nako. Di pala.
Tingnan nyo, oh, may bulaklak na siya, oh, ganda, oh. Grabe, nakaka-miss yan. Bulaklak na siya. Pero naman tayong palakihin. Basta-basan natin ito ng kaunti. Alam mo ba guys, na ito palang sabi nila pinaniniwalaan nilang punso, na may duwende daw dito. Kaya hindi pala totoo yun. Ito pala, ang lamang pala nito ay ano yun, yung anay. Pinaniniwala na matanda na wag daw gagalawin o bubungkalin kasi daw makakasakit, ganyan. Pero ang totoo pala, anay pala ang laman yan. Kaya some other time tatanggalin ko yan para kasi yan ang kalaban natin, anay. Hindi lang sa bahay, kundi sa mga ano na din, pananim. Pwede din niya makapinsala. May ano? May ano? Saan? Punso? Punso. Pati yung mga bata naniniwala sa ano, sa dindi. Ay, naku. Yung December, sagana pa tayo sa tubig. Pero pag dumating naman na yung tag-init, ito naman, kailangan na natin magpatubig dito. Pero ang kalamansi naman, hindi naman siya maselan sa ano, kasi hindi naman siya necessary na kailangan every other day diligan mo. Kumbaga, pwede din, ang recommended talaga niyan is kahit sa isang linggo, pwede na yung isang beses mo patubigan habang maliliit pa. Pero kapag halimbawa pamumungahin mo na, kailangan na daw ay patigangan. Para pag patitigangan mo na at least may yung iba, sabi nila 20 days up to 1 month. Tapos pag didiligan mo siya, sasabayan mo na paglagay ng foliar para yung lalabas sa kanya is yung magiging yung bunga. Kaya napakaganda. Pero ang kagandahan naman sa kalamansi, ang advantage ng kalamansi, taong buwan-buwan hindi yan nawawala ng bunga. Pag umani ka ngayon, meron namang palaki na kasunod. Kaya ang ano niya ay dire-diretso, hindi ka mawawalan. Kaya napakagandang investment ng kalamansi. Oh, tingnan nyo. Parang nakakaroon to ng ano, punggos. Pansinin mo, ano kaya to? Kung may sakit tong ano, may sakit tong kalamansi. Dapat may sprayin ko pa. Kaya pagka sa ano ka talaga, nag-venture ka sa farming, isa sa maraming challenges na may encounter natin. Tulad yan, halimbawa yung area na pagtataniman mo, yung iba kung minsan hindi siya talaga totally developed. Maraming iba-ibang uri ng halaman o hayop na naandun na pwedeng makasira ng pananim. Pero andun talaga, taka yung panahon plus yung mga produkto ng kailangan ng pagkain ng mga halaman, ng ating halaman, tulad na lang ng mga pataba, kung yung mga insecticide, yan, yung mga isa sa mga gastusin nag-venture sa farming. Pero dahil umpisa pa lang natin mag-venture sa farming, yan ay unti-unti natin matututunan, may encounter. Tabas-tabas lang natin dito. Ito hindi kailangan ito. Ito ano to, lansones. Yan, ito ay mga ano siguro 3-year-old na.
Kasi nabili ko to mga 2020 pa. Ayan, 18 puno. Kung saan nanggaling yung pinagbilang ko ng kalamansi, doon din yan binili. Isang magandang investment din ang lansones. Pero not totally investment kasi ano siya ay pang ano lang, kumbaga pang dagdag. Kasi hindi naman siya taong-taon namumunga. May taon na magpapahinga siya tapos sunod bubunga ng marami. Pero kapag bumunga naman, yung jackpot po, grabe. Jackpot na jackpot sa lansones. Halos wala kang talo. Yun nga lang, maghihintay ka nga lang ng pagkakataon na bumunga ulit siya. Ngayon, 2023, yung mga season ng lansones. Kaya nung bare months, grabe ang lansones sa mga pamilihan. Saka yung mga mamimili ay talagang pagka nagtinda sila, pag naglabas silang kalamansi ay lansones, ubos ka agad. Mas madaling, kasi yung iba pinapakyaw yan eh. Kasi masarap na nga naman talaga ang lansones. Pakin. Dito tayo. Ito ay 39 na puno ng dapat ito ay makawit pala, malinisan. Sa mga susunod lilinisan natin ito. Ito ay magdidilif tayo naman ng ito kailangan sigurong alisin yung bunga nito para mas lalo lumago yung halaman. Buti may bulsa yung ating cameraman. Buti yung pagpitas ng ganito lang siya. Babaliin nyo lang. Tapos, ganyan. Pero wag nyong bidiinan ng sobra yung kasi yung katas ng kalamansi ay para hindi lumabas. Yun lang muna ang update natin sa kalamansi. Sa susunod, tingnan naman natin kung ano yung magiging progress ulit nito. Babalik ulit tayo. Kasi yung bahay na tinitirahan ko ay dito. Kasi may tagabantay naman dito yung mga magulang ko tsaka kapatid. Kasi sila yung tumatao dito. Ang balik natin dito ay nag-check tayo ng kalamansi twice every week. So, kung kaya ng minsan Miyerkules, balik ko dito para mag-check ulit. Kaya madalas Sabado talaga ang punta ko dito. Pero yun lang. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng informasyon. Saka yun lamang, maraming salamat and subscribe po kayo sa aking channel. Thank you.